Hello! What's up mga kumari kong tigang? I hope you're having an amazing day. This is Rico Mori and welcome back to my channel. Mabuhay! O kumusta na po kayo? Nako, kayo po baga mga kumari kong tigang ay napinsala din po ng bagyo. Yang si Karina, nako buwisit na yan eh. Nako, kasi napakarami po kasing binaha sa Maynila mga kumari kong tigang. Kayo po baga sa mga lugar nyo, kumusta naman? Nako po ang daming yung mga kakilala ko sa Maynila man nakatira. Nako, pinagbabaha sila, mga kong tigang, at yung tubig sa kanila, abot hanggang bubong nila. Nako, nakakaawa naman kasi meron ako isang kasamahan doon na binaha siya, sabi niya, nako, may ako'y bago-bago pa lang nakakaahon-ahon sa mga utang ko. Bago pa lang daw siya nag-uumpisa ngayon. Yung mga gamit niya, binaha naman. Tapos ayun, back to zero ulit siya. Nako po, Mariosep, kaya kayo ba, mga kong tigang, ganyan din. Yung halimbawa, mga kong tigang, kayo pinupugigi pa rin talaga ng mga sinasabing mga problemang yan. Yung mga sinasabing mga disaster na katulad po niyan, na lagi na lamang kayo ang naapektuhan. Nako, kapag kaganyan po, mga kong tigang, negatibong-negatibo po yan. Kaya dapat po, lagi po tayong gumawa at maglagay ng mga sinasabing mga pampaswerte na aakit ng mga positibong enerhiya na magpapadaloy sa atin ng mga sinasabing mga kaswertihan. Para tayo po, hindi tayo laging ganyan na babaha, na babagyo, tapos yung ba, nalilindol. Ako, Mariosep, nakakatakot, mga kong kasi meron pa daw pong parating na mga bagong bagyo. At sabi daw po, pagkalalakas daw po ng mga susunod pang mga bagyong yan, parang talo pa daw po ata yung mga nagdaang bagyo katulad po nila Glenda, Ondoy, yung Yolanda. Naku, Mariosep, wag naman. Kasi nga ako po, mga kong tigang, nung bumagyo, halos bumaha na rin po dito sa amin nga, mga kong tigang. Buti na lang yung baha po dito sa amin, hanggang binti lang, dito sa binti. Hindi po lumampas ng tuhod. Naku, Mariosep, sa Maynila po, ang dami kong nakita, mga kong tigang, na ang baha ay lampas hanggang bubong. Umapaw na hanggang kisame nila. Nako, kapag kaganyan po, mga kong tigang, talagang back to zero kayo kasi marami akong nakita, mga kotse, lubog. Kaya nako, ngayon siguro maraming magbebenta ngayon ng mga second hand na kotse, na yung mga bagong model 2022, 2021, mga ganyang model. Tsak na tsak, ang dami naman pong magse-sale ngayon ng mga kotse. Nako po. So yun na nga po, mga kong tigang. Yung mga ganyan po kasi mga unfortunate things nga po na pwede pong mangyari sa atin, dapat po, kontrahin natin yan. Kung tayo po, mga kong tigang, ay gumagawa lagi ng mga sinasabing mga pampaswerte o gumagamit nga po ng mga lucky charm na yan na maaari po makahikayat naman po ng kapositibuhan para po tayo po hindi laging nasasalasa. Nasasalanta ng mga ganyang mga misfortune sa buhay. Katulad nga niya, mga bagyo-bagyo, baha, lindol, nako, Mariosep. Kapag kaganyan po, mga kong tigang, imbis na tayo makaahon-ahon na sa kahirapan, lalo tayo malulugmok, mga kong tigang. Kaya dapat po, gumawa na po kayo ng mga sinasabing mga pamamaraan na makakahikayat po ng mga sinasabing kaswertihan. Andyan po ang topic natin ngayon, mga kong tigang. Kasi ngayon po ay magbabahagi lang po tayo ng mga ilang gabay. Yun na nga, mga pampaswerte o mga pang-akit ng mga kapositibuhan para tayo po ay hindi lagi na lamang nadadalahuyong ng mga kamalasan na ganyan. Kasi tayo po, mga kong tigang, may mga i-share ngayon ng mga bagay-bagay po na dapat nyo pong ikip lagi, mga kong tigang, dyan po sa mga sarili po ninyo, mismo po sa mga bulsa po ninyo o mga bags po ninyo. Lagi po dapat kayo meron po nito para kayo po makaiwas nga sa mga sinasabing mga kamalasan na ganyan. Ano-ano ba yung mga yan? Ito na po, mga kong tigang. Ngayon po may i-share po tayo ng mga 5 bagay po, mga kong tigang, na dapat po'y lagi pong nasa bulsa po ninyo para kayo po'y makaakit ng kapositibuhan at kayo po'y layuan ng mga sinasabing mga kamalasan. Number 1 po, mga kong tigang, sa ating list ay ito po, ang ating pong bawang. Bawang, opo, mga kong tigang. Kayo po'y ugaliin nyo po ang paglalagay po ng bawang dyan po sa mga bulsa po ninyo. Araw-araw po, mga kong tigang, maglagay na kayo ng bawang dyan. Ito, ganito lang po, mga kong tigang, isang clove po ng garlic. Yan, isang piraso lang po, mga kong tigang. Pero ito po, mga kong tigang, ay dapat po, lagi nyo pong i-check kasi ang bawang po kasi, mga kong tigang, nalalayot yan. Akala nyo ganyan, mga kong tigang, maganda siya.
pero sa loob po ay tuyo na siya. Dapat po lagi fresh po ang bawang na gagamitin natin. Kasi batid nyo po ba mga kumain kong tigang na ang bawang po ay isa po sa pinakamalakas na pampaswerteng sangkap na magagamit po natin para tayo po ay makaakit lagi ng mga sinasabing mga positibong enerhiya na yan na maghihikayat nga po ng mga kaswertihan para tayo po ay layuan din ng mga kamalasan. Opo hamak kumain kong tigang, kaya ugaliin nyo po ang paglalagay po ng bawang. Isang piraso lang pong bawang hamak kumain kong tigang, maglalagay lamang po kayo sa mga bulsa po ninyo araw-araw. Ganun. Pwede kayo maglagay po nito hamak kumain kong tigang sa mga bag po ninyo. Halimbawa, kayo po lagi na lamang naglilimayo, naglalayas-layas kayo. Kasi ito pong bawang ay napakainam din pong pangontra naman po sa mga sinasabing mga lagi na lang mga taong may mga inggit-inggit, ganyan. Bawa lagi na lang kayong nababate, nakausog, ganyan. Yung lagi na lang kayo pag-iisipan ng masama ng kapwa po ninyo. Kasi nga, gawa sa inggit hamak kumain kong tigang, kaya dapat po lagi kayo pong may baon na bawang. So gawin niyo po yan hamak kumain kong tigang, maglagay kayo ng mga bawang dyan sa mga bulsa po ninyo. Ang pangalawa po hamak kumain kong tigang ay ito po. Dapat po, lagi kayo maglagay po nito talaga kasi po ito po yung pinaniniwalaan. Napakainam po talagang makahikayat ng kaswertihan sa buhay hamak kumain kong tigang kapag ka ito po yung laging meron kayo dyan sa mga bulsa po ninyo. Ano yan? Ang ating pong mga clove. Wala na nga akong clove eh. Po, clove. Ano ba yung clove? Clove po yung lalagay. Yung nilalagay po sa ulam. Yung sa mga lalagay sa mga patatim. Ito po hamak kumain kong tigang. Kasama po nung star anise hamak kumain kong tigang. Ito po ang clove. Parang bulaklak po siya hamak kumain kong tigang ng clove. Yan o, ganyan po o. Ang clove. Nako, napakabango niya hamak kumain kong tigang. Kasi alam niyo po ba hamak kumain kong tigang na ang clove ay isa po sa pinakamatandang pampaswerte. Ancient na po ito hamak kumain kong tigang na lucky charm na talaga naman pong nakakahikay talaga ng mga sinasabing mga positive energy, lalong-lalo na po kapag ang pinag-uusapan po prosperity and abundance, wealth and money. Talaga ba? Opo, naku, huwag kayong magpatalaga-talaga ba dyan kasi ito po'y talagang proven ko na kasi talagang ito po'y nasubukan ko na hamak kumain kong tigang ang cloves. Ganito po hamak kumain kong tigang. Kayo po ay mangunguha lamang, mag-aati sa kukuhan. Sa palengke, bumili kayo sa palengke, mayroon nabibili po ito o sa mga grocery. Hindi nyo kailangan manguha nito sa mga garden, sa mga gubat-gubat. Ganito po, kayo po hamak kumain kong tigang ay kukuha lamang o mag-aatikha po ng 7 pirasong clove. Yan, katulad po nito hamak kumain kong tigang. Ito po, ang ating mga clove. Piliin nyo lang po hamak kumain kong tigang yung mga magaganda, yung bintog na bintog talaga, yung fresh. Huwag yung mga durug-durug ha, yung mga ganito. Tignan nyo ito, katulad ito, wala siyang laman. Ang piliin nyo po hamak kumain kong tigang, yung may ganyan, yung may bilog pang ganyan, yung parang buto ng paminta. Pero hindi ito paminta hamak kumain kong tigang. Clove po ito. Yan. Kasi alam nyo po ba hamak kumain kong tigang, nasa Roman Empire po, nung araw po, nung unang panahon, ang clove po, isa po yan sa ginagamit ito talagang pampaswerte o lucky charm na talagang nakakapag-boost po hamak kumain kong tigang ng kanilang mga kaswertihan. Yung mga opportunities, mas lumalapit po sa kanila. Yan. Yung mga wealth, prosperity, and abundance, mas na-improve po, mas nabuboost po natin yan kapag tayo po lagi pong gumagamit po ng mga cloves. Talaga ba? Opo, tigilan yung mga patalaga-talaga nyo. Huwag kayong magpatalaga-talaga ba dyan, hamak kumain kong tigang? Kasi ito po'y talagang totoong-totoo po ito. Subukan nyo po ito. Ganito po ang gagawin po ninyo. Kayo po ay mangunguha lamang o kayo po ay mag-aatikha ng 7 pirasong clove. Yan, katulad po nito. 7 piraso lang po ang kailangan natin dito, hamak kumain kong tigang. Tapos, ito po ay babalutin lamang po natin sa kapirasong telang pula. Tapos, pwede nyo po tahiin yan. Pwede nyo siyang gawing unton. O pwede kayong gumamit hamak kumain kong tigang yung mga ganito. Yan, pouch po na pula. Tapos, pwede nyo pong ilagay po ang 7 piraso pong clove dito. Yan, tapos, pwede nyo rin pong samahan to hamak kumain kong tigang ng ating bawang. 1 pirasong bawang. Tapos ito, 7 pirasong clove. Tapos, yun po yung pagsasamahin natin. At kasama pa po yung 2 pong babanggitin ko. O bali, 3 pala hamak kumain kong tigang. Meron pa tayong isa pa. Kasi, isa pa po ito hamak kumain kong tigang na napakainam din po sa pag-akit nga po ng mas nasabi kaswertehan kung kayo po lagi na lamang minamalas. Ano yan? Ito po hamak kumain kong tigang, ang ating cinnamon. Cinnamon, opo hamak kumain kong tigang, kasi ang cinnamon po ay talaga rin isa rin po sa talagang pinaniniwalaan na napaka-epektibong pampaswerte o lucky charm na yun na nga. Napakainam din, napaka-powerful din pong makahikayat ng mas sinasabing kapositibuhan, lalong-lalo na po sa usapin ng pera.
prosperity, abundance, wealth, and great opportunities, mga kumare kong tigang. So, ganyan po, mga kumare kong tigang. Pipiliin nyo po yung talagang pinakamagandang cinnamon stick, yung wala pong mga bali-bali o bingaw-bingaw. Tapos, ang gagawin po natin dito, ito po, mga kumare kong tigang, ay tatalian lamang po natin ng kapirasong ribbon na pula. Yan. Basta kapag kayo gagamit po ng mga cinnamon, dapat po lagi kayo maghahanda po ng mga ribbon na pula kasi mas na-activate po ang power ng cinnamon kapag ito po tinalian po natin ng mga red ribbon. Oh, talaga ba? Opo, mga kumare kong tigang. Kaya yan po, ganyan po ang gagawin po ninyo. Tatalian lamang po natin siyang ganyan ng ribbon na pula ang isa pong cinnamon stick. Pagkatapos, anong gagawin natin dito? So, ganito, mga kumare kong tigang. Talian nyo po, ribbunan nyo para mas maganda, para talagang siya yung mag-activate talaga. Oh, so ganun. Pagkatapos, so ito na siya. Anong gagawin natin dito? Ganun din po, mga kumare kong tigang. Ito po ang ilalagay nyo po sa inyo pong mga bulsa. Araw-araw, dadalhin nyo po ito sa trabaho po ninyo, sa mga negosyo po ninyo. Yan, kung halimbawa, kayo po lagi na lamang nagpapalayas-layas, nagtatravel kayo, ito po yung napakainam na panghikayat ng mga good opportunities. Halimbawa, kayo po yung mga nagbebenta, nag-aalok-alok, may mga tinatransaksyon kayo lagi, ganyan, may mga inaahente kayo. Ito po yung napakainam na pang-akit kasi ng mga positive energy, lalong-lalo po kung kayo po lagi na lang may makausap na tao. Opo. Kaya napaka-powerful po talaga ng cinnamon na ito. Kaya subukan nyo rin siya, mga kumare kong tigang. So ito po ang ating pangatlo. At ang pang-apat po, mga kumare kong tigang, ay hindi po mawawala sa ating list na talaga lang po kasing ito po'y pinaniniwalaan na talagang, nako, mas matanda pa sa lumang panahon na talagang napaka-powerful pong gamit sa larangan nga po ng paghikayat ng kaswertihan at pagkontra sa lahat po ng klase ng kamalasan. Baka ito po'y alam nyo na, mga kumare kong tigang. Ano yan? Siyempre, ang ating asin. Asin, opo, mga kumare kong tigang, nako, ugaliin nyo po, mga kumare kong tigang, na kayo po'y laging magdala po ng asin sa bulsa po ninyo. Kayo po'y maglagay dyan po, mga kumare kong tigang, ng mga asin. Kahit halimbawa sa mga ziplock, yung maliit pong mga plastic, mga kumare kong tigang, o kahit po doon sa mga plastic po ng mga ice candy. Mas maganda po, mga kumare kong tigang, kung kayo po'y makakakuha po ng mga maliliit pong mga botelyang ganyan, yung mga vials po, at doon po kayo maglagay po ng mga asin. Pero kung wala naman po kayo makakuha mga ganyan maliliit na bote, pwede na po doon sa mga ziplock po, mga kumare kong tigang. Konti lang naman po. Kasi alam nyo po ba, mga kumare kong tigang, na kapag kayo po'y laging may dala po ng asin, kayo po'y hindi lalapitan ng mga sinasabing mga negatibong enerhiya na yan na maaari nga pong makapagbigay sa inyo ng mga kamalasan. Kaya ugaliin nyo po ang paglalagay po ng mga asin dyan sa bulsa po ninyo. At ang panglima po, mga kumare kong tigang, syempre, mawawala ba ito sa list, mga kumare kong tigang, kapag ang pinag-uusapan, ang pag-akit at pag-attract ng mga sinasabing mga kaswertihan. Syempre, number 1 po ito sa list natin, mga kumare kong tigang, ang napaka-powerful po na dahon ng laurel. Na yun na nga, isa po sa napaka-powerful po talagang makapag-grant ng lahat ng mga kahilingan. Lalong-lalo na po sa usapin ng kaperahan. Kung kayo po, mga kumare kong tigang, ay nag-iisip ng isang napaka-powerful na pampaswerte na magagamit po ninyo, yan po, mga kumare kong tigang, ang gamitin po ninyo, ang dahon ng laurel. Wag na wag po kayo magpapawala po nan sa mga bulsa po ninyo o sa bag nyo, mga kumare kong tigang, lalo-lalo na po sa mga tahanan po ninyo. Kasi alam nyo po ba, mga kumare kong tigang, na lahat po ng mga sinasabing mga positibong enerhiya na pwede nyo pong akitin sa mundo ay pwede pong ibigay at i-grant dyan ng mga dahon ng laurel. Talaga ba? Opo, mga kumare kong tigang, pera, yun nga, wealth, abundance and prosperity, mga kumare kong tigang, at money. Nako, syempre ang pinaka-importante sa lahat, mga kumare kong tigang, pera. Nako, si Mario Joseph mukhang pera Hindi naman po, mga kumare kong tigang. Syempre, yan po ang pinaka-importante sa lahat, mga kumare kong tigang, pera. Lagi kasi natin kailangan yan, mga kumare kong tigang, ang pera. Pero yun na nga po, mga kumare kong tigang, dapat po kapag ito po'y tataglayin po ninyo, itong mga sinasabi kong mga pampasweteng ito, dapat po yan ay imamanifest po ninyo. Yan, dapat po'y gamitin nyo po yan ng tama, mga kumare kong tigang. At dapat po'y meron po kayong good intention para yung mga sinasabing mga hinihiling-hiling nyo yan, talagang i-grant sa inyo. Siyempre, kapag gagamitin nyo po ang mga sinasabing mga pampaswerteng yan, dapat po 100% po talaga kayong naniniwala dito. Kasi baka susubukan nyo nga yung mga sinasabing mga pampaswerteng yan, tapos kayo naman po'y puno-puno naman po ng pagdududa at taga-alinlangan po sa sarili po ninyo. Nako, wag nyo na po yung subukan, mga kumare kong tigang, kasi baka yan po'y hindi rin po tumalab sa inyo. Pero yun na nga,
Kung kayo naman po, mga kumari kutigang, ay talagang naniniwala po dito sa mga ganitong mga pamaraan, at kung talagang kayo po'y panatiko sa mga ganitong mga pampaswerte, mga lucky charm, subukan nyo yan, mga kumari kutigang. Hindi nyo susubukan, subukan nyo para malaman nyo po kung ano po ang maaaring maidulot itong pagbabago sa mga buhay ninyo. Pero sabi nga po, mga kumari kutigang, ito na po mga sinasabing mga pampaswerte at mga pamaraan, ito yung mga pawang gabay lamang naman po natin. Kasi, naku, baka mamaya magre-react na naman po dyan, magko-comment na naman niya, sasabihin ni, bakit iaasam sa mga dahon ng laurel, sa mga cinnamon o mga cloves yung mga ano mo, kaswertehan mo. Dapat yan na ipinagtatrabahuhan mo. Tama naman po, mga kumari kutigang. Siyempre, ito naman po mga sinasabing mga pamamaraan na ito'y sasabayin pa rin po natin ng pagkilos at paggawa. Baka nga kayo po, mga kumari kutigang, gagawin nyo nga po ito, pero kayo naman po hindi naman po kumukilos po sa mga sarili po ninyo. At kayo po yung mga nakabikangkang lang dyan sa mga pamamahay po ninyo. Kayo po yung mga nakaulaga lang dyan. Oh. Sorry, Joseph. Hindi po yan gagana sa inyo, mga kumari kutigang. Wala pa rin mong nangyayari sa inyo sa buhay nyo kapag gano'n po ang ginagawa nga po ninyo. Kayo mga nakahilata lang dyan maghapon, nakangang kayo, nag-iintay lang kayo ng biyaya, nakabikangkang kayo, nakaulaga kayo, tanga-tangata lang kayo dyan. Nako, tigilan nyo yan, mga kumari kutigang. Dapat po'y kumilos po kayo para yung mga sinasabi yung mga kaswetehan na yan na inaasam-asam po ninyo, talagang ibigay sa inyo. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, mga kumari kutigang, wag po kayo makakalimot na manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Parang mga sinasabi nga pong mga minimit-himit-hin yung kaswertehan na yan ay talagang ipagkaloob na sa inyo. O, di ba? Yun po ang pinaka-importante sa lahat, mga kumari kutigang. O, di ba? O, so yun po, mga kumari kutigang, subukan nyo po yan para yung mga sinasabing mga minimit-himit-hin yung mga kaswertehan sa mga buhay ninyo ay talagang ipagkaloob na sa inyo. O, gusto nyo yan? Aba, ako gusto ko yun, mga kumari kutigang.